Morning po, Commodore. Medyo mainit-init ang inyo pong pangalan itong nakaraan. Hindi pa rin po matigil-tigil ang pagtatalo ng ating mga senador. Balikan ko lang po yung nangyari sa Senado kahapon. Ano pong reaksyon ninyo dun sa panawagan nito pong si Senator Alan Peter Cayetano na kayo daw po ay dapat humingi ng paumanhin dun sa caricature issue tungkol sa China? Alam mo, DJ siya, para sa akin, I find it very weird, no? Bakit ako magsusorry? Kasi nga, ang tanong ko dyan, yung caricature ba na ginawa ko na yon is more than enough to compensate us dun sa harassment ng Chinese Coast Guard sa mangingisda, against the Philippine Coast Guard vessel, sa mga nakaraang taong pagharang nila sa resupply mission. Are this enough na mabayaran tayo dahil sa caricature? Tsaka excessive na ba talaga yon para ako magsusorry? Samantala ang Chinese government, did they ever apologize sa ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ginawa nila sa Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines? So I find it very weird, no? Senator Cayetano asking me to apologize dahil sa caricature. Pero my question is, when was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize kayo sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? Oo. Sir, sa pananaw ninyo talagang wala po kayong nilabag na polisiya or diplomatic protocols dun po sa ginawa ninyo last time? Yun pa rin ang stance nyo? Alam mo, DJ, yung presentation na yun, hindi yun official statement, no? Yeah. Hindi yung press con na ginagawa ko. I don't talk about the incident. That photo na kinuha sa akin na nailabas natin is a lecture that I'm giving sa mga estudyante ng isang university dito sa Manila. So, hindi siya pag-explain ng posisyon ng gobyerno. It's an academic discussion. And as far as I'm concerned, in this country, we still have freedom of expression. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ay mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. I mean, this is happening with a classroom setting. Classroom setting siya. Actually, yung sinasabi naman po ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon is wala naman daw po siyang problema dun sa pag-assert nyo ng karapatan ng Pilipinas. Yung problem niya is yung way kung paano daw po ito ginawa. Ano pong tugon nyo dun? Ulitin ko lang ulit, DJ Chano. It was a classroom setting and I've been doing this job for almost 3 years already. Whenever I face the media, I present evidences, photos, videos of the incident. Oo. Wala naman silang issue doon eh. Ang issue lang nila yung caricature eh. Oo. And sir, kung babalik kayo doon sa pangyayaring yun, gagawin nyo pa rin siya sa mga susunod na classroom settings? Ganun pa rin ang pagpipresenta ninyo sa kung paano kayo nag-present before? Well, DJ Chano, we still enjoy the freedom of expression and academic freedom in this country the last time I checked. So, hindi nyo nasagot lang yung tanong, sir. So, if ever man, kung babalikan nyo yun pa rin. Ganun pa rin po yung way nyo ng presentation. Yun pa rin ang gagawin nyo. Well, para sa akin, there's nothing wrong with that. Again, it would be a suppression of my freedom of expression if I'm going to sabihin natin, hindi, babaguhin ko na ngayon kasi sabi ni Senator Alan Peter, bawal nang gamitin to sa loob ng bansa natin sa pagsasalita nito sa mga estudyante dahil violation ng diplomatic protocol. The same thing, ikaw, DJ Cha, kapag Yes, po. makikipag-usap ka sa bahay mo mismo, wag na sa academic setting. And alam natin, visit ka sa nangyayaring harassment sa West Philippine Sea. And you will be at least asked to draw something. Sasabihin mo ba na hindi, magagalit si Senator Alan Peter nito kapag nag-drawing ako ng masama against the Chinese government? As simple as that, di ba? Parang, why are we even going to care about how would the Chinese government think about it in our own soil? So, sa madaling salita, wala po kayong babaguhin, Commodore? Yes. Kasi para sa inyo, walang masama sa ginawa ko dahil classroom setting nga ito and not an official function. Sir, puntahan ko lang internal guidelines mismo ng Philippine Coast Guard. Kung ito naman ay official function na, halimbawa, public messaging sa social media, paano po kaya kung
ito ay, yun nga, wala sa classroom setting. Bawal po ba yun sa PCG? Well, for official function that I do press conferences, press briefing, hindi naman ako nagpipresenta ng caricature. Ang ipinipresenta ko dito, videos and photos of the incidents that transpired. No? Hindi tayo nagbibigay ng drawing kapag official press briefing. So, hindi niyo po gagawin yun kung sakali man? No? Yes. Oo, If we're oo. talking about official, formal press briefing, hindi ako nagpakita ng press sa media ng caricature. Pero yun nga po, sir, pag-usapan natin, sa guidelines ng PCG bilang pagiging spokesperson nyo po, may mga ipinagbabawal po ba na sabihin o bawal gawin ito, ganyan? I don't think na may pinagbabawal. No? As long as, the transparency effort natin sa West Philippine Sea on the Coast Guard and also for the MTFWPS is that it should be supported by evidence. No? Hindi tayo nag-assert ng bagay na hindi naman totoo for formal press briefing. Kaya gaya na sinabi ko, these are always supported with videos and photos. Sir, iibahin ko po Commodore, kung sakali, kung hindi isang senador ang humiling po sa inyo na humingi po ng paumanhin sa presidente o mga opisyalis ng China, halimbawa, yun pong mas mataas sa inyo dyan, sa PCG, paano nyo po yun haharapin? Susunod po ba kayo? Alam mo, DJ, I really don't know where this question is going. No? Again, we're talking about a caricature that I presented to the students. No, sir, I would just like to get your opinion on that matter. Kasi if ever lang po halimbawa po, iba po, halimbawa lang ano lang po ito, hindi ko naman sinasabi na posible pong ipagawa sa inyo. Pero kung sakali po na isang mas mataas na opisyal po sa PCG ang magsabi po nun sa inyo, kayo po ba will still stand on what you have said earlier na wala akong ginagawang masama, hindi ko kailangan humingi ng tawad? DJ, do we actually believe that I need to apologize to the Chinese embassy and the Chinese government because of the caricature? Well, ako personally, hindi. Sa opinion ko po, you don't have to give your... Sa totoo lang, ako opinion ko, hindi dapat. Pero kung sakali, sir, nautusan kayo. Kaya yun... DJ, yun nga yung point ko. I mean, hindi talaga. I mean, wala eh. Diba? I mean, wala naman talaga akong binahilate eh. The caricature, I've been doing this job for 3 years. Yeah. In terms of transparency effort, wala naman tayong masabing mali. I mean, even before the caricature came out, the Chinese embassy has been targeting me a few days before the December ended. You can look at the social media. Ang nahanap lang naman na butas ng mga tao na to ngayon is the caricature. Other than that, wala naman naging issue. And going back to your question, I don't think that anybody on the chain of command would say na, Jay, tanggalin mo na yung caricature or you really violated the protocol. Totoo naman kasi naglabas na rin po ng pahayag ang AFP at kapareho din po sila ng sinasabi ninyo. Sir, anong opinion po ninyo dito sa clash ng mga mambabatas natin on this matter on Kalayaan Island Group? Alam mo, PJ, para sa akin, this was, sabi ni Justice Carpio, sabi ni Attorney Batong Bakal, this was already discussed by a lot of legal luminaries, no? Highlighting the fact that we are in accordance with international law. We have basis in our position. There's no reason for us to doubt our own references why we have to assert our sovereignty and sovereign rights in this area. So para sa akin, it's frustrating and it's saddening na pag-usapan pa natin, questionin natin ang posisyon natin sa loob mismo ng ating legislative branch. Sir, you're a spokesperson. Madalas niyo pong ipinapaliwanag ito kung alin ang sa Pilipinas, na atin ng West Philippine Sea and all that. In simple terms lang po sa mga nakikinig at nanonood sa atin para lang mas maintindihan po nila, bakit hindi po natin basta dapat ipamigay yung mga isla na nasa ating teritoryo na ngayon? Well, ang ating Kalayaan Island Group some portion of that falls within the exclusive economic zone that is entitled by the United Nations Convention of the Law of the Sea. At ang sinasabi ni Senator Marcoleta na labas dito ang Parola, Pag-asa, Lankiam Cay, and Kota Island na inookupahan din ng ating mga sundalo. At in Pag-asa, there is a Filipino community there
we have been taking control and effective possession of that areas long way before pa. Matagal na panahon na. Kaya sinabi ko, we have been there. So, for purposes to sabihin din, labas sa exclusive economic zone yan. I think we should also look at other countries na meron namang occupation sa isang isla, and those are beyond the 200 nautical mile mark. Gusto niyo rin po ba i-invite si Cayetano sa Kalayaan Island Group? Gaya po ng imbitasyon niyo sa isang senador? Well, definitely, no. If Senator Alan Peter Cayetano will also find time to join me, Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, pwede naman kami mag-stroll sa Pag-asa, mag-enjoy kami ng magandang beach doon, at saka mag-sightseeing ng mga Chinese Coast Guard na malapit din doon. Commodore, I'm just curious, yun po bang pinag-uusapan natin na Kalayaan Island Group? Open po ba yan sa publiko? Halimbawa kung meron mang gusto magpunta, paano po makapupunta doon? Well, I think 2 or 3 years ago, there was this what the local government called na Great Kalayaan Expedition. The idea is to bring tourists dun sa mga maritime features that we occupy. Unfortunately, it was not sustained because of some operational costs ng project. No? So as of this time, wala tayong means pa to openly invite the public to go there. But should it be open to public para makita rin kung anong sitwasyon doon at makita rin yung ganda ng isla? I definitely agree on this. No? Para sa akin, majority of the Filipino people can be able to relate and appreciate our fight in the West Philippine Sea if it will be open to everybody, no? For everybody to appreciate and see. Ang concern lang naman natin before is the security concern, no? Kung saan the possibilities of China Coast Guard intercepting a civilian boat or challenging them. Kagaya ng ginawa nung atin ito convoy when they attempted to go to Pag-asa nitong mga nakaraang mga missions nila. But that is a great idea. No? Para sa akin, we can all relate kapag mapupuntahan natin. We can witness itong komunidad din na nasa Pag-asa. At mas maintindihan ng mga Pilipino na may Pilipino rito, may mga bata rito that we need to support and stand for. Sa ngayon po, ilan ng mga Pilipino o sibilyan ang nandoon sa Kalayaan Island Group? Well, there are more than 400 residents, no, civilian residents. Hindi lang natin bibilangin ng membro ng, of course, the Armed Forces of the Philippines, the Coast Guard, and even the Philippine National Police Maritime. So meron na rin po, paano po ba? Meron na rin eskwelahan doon para sa mga bata, may mga ospital? Yes, there's a school sa Pag-asa. And there's also a rural health center para to look after sa ating mga local sa Pag-asa Island. So, actually, meron ng mga doon, meron ng gobyerno. mga rehistradong butante doon. Oo. Meron ng eleksyon na nangyayari doon kasi nga meron silang local government May doon. gobyerno tayo doon. Commodore, last na lang bago ko bigay kay Manong Ted. I'm sure marami rin po siyang tanong sa inyo. Tuloy mo lang bago mo ibato naman sa akin. Oo. Commodore, gaano po kayo ka-frustrated na supposedly dapat yung mga elected officials natin kapareho nyo ng stand pero hindi ganun yung nangyayari? Alam mo, DJ, para sa akin nakakalungkot. Alam mo, I can still remember the first person who interviewed me when I became the spokesperson of West Philippine Sea was si Manong Ted. Siya lang ang unang-unang. And then he even asked me kung first time na sinabi niya, first time na nag-spokesperson ng West Philippine Sea. And that was 3 years ago. Looking back, para sa akin, natuwa ako dahil tumaas ang kamalayan ng mga Pilipino. Mas tumaas ang suporta ng ating mga kababayan, the level of the awareness. A few years back, kapag sinabing WPS, kapag nagsasalita ako sa mga universities, different places outside Luzon, hindi pa nila ma-figure out what WPS stands for. Pero ngayon, from all walks of life, mula bata hanggang matanda, pag sinabing WPS, West Philippine Sea. And yun, nakakataba ng puso. No? Na alam natin, kasama natin ang mga kaibigan natin sa media, mga tao na sumuporta at tumindig para sa ating karapatan. Pero nito mga nakahuling araw, parang nalulungkot ako, very frustrated, na para bang ako pa bang may kasalanan dito?
ako ba talaga ang dapat pag-ubusan ng oras ng Senado, i-mock ang pagkatao ko, to Tama. call out my name so loosely na parang Tariela, without even according me the respect that I feel like I deserve with the rank that I have. Mhm. So, nakakalungkot. Pero, tingin ko, we just have to keep on doing this. Otherwise, parang magpo-fall na rin ako sa mga, if I'm going to give up now, parang kung sinabing, the West Philippines is not worth fighting for.